mga bata, ako si Micaela Lianio Sanchez at ako ang inyong magiging guro ngayong araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin handa na ang lahat, ilabas ang inyong kwaderno at panulat upang makapagtala ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating aralin, ang mga pangungusap na may paksa at panag-uri. Bago tayo dumako sa ating aralin, atin munang alamin ang mga layunin. Una, matukoy ang paksa at panag-uri sa pangungusap. Ikalawa, masuri ang relasyon ng paksa at panag-uri sa pangungusap. At ang panghuli naman ay makabuo ng sariling pangungusap gamit ang tamang paksa at panag-uri. Nasasabik na ba kayong malaman kung ano ang paksa at panag-uri? Ngunit bago iyon ay atin munang alamin kung ano nga ba ang pangungusap. Ang pangungusap ay isang lipon ng mga salita na nagsasaad ng buong diwa. Ibig sabihin, ito ay may malinaw na mensahe at kumpleto ang ibig sabihin. Karaniwan, ang isang pangungusap ay mayroong dalawang pangunahing bahagi at ito ang paksa at panag-uri. Ngayon naman ay atin nang talakayin ang paksa at panag-uri. Ang paksa at panag-uri ay parehong mahalagang bahagi ng pangungusap. Ngayon, tuklasin natin kung ano ang kanilang pagkakaiba at kung paano sila magkasama. Ang paksa ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na si Ana ay nagluluto, sino ang pinag-uusapan? Mahusay! Si Ana ang paksa sapagkat siya ang pinag-uusapan sa pangungusap. Kung ang paksa ay ang pinag-uusapan sa isang pangungusap, ang panag-uri naman ang tumutukoy sa paksa. Sa ating halimbawang pangungusap kanina, si Ana ay nagluluto. Kung si Ana ang paksa, ano naman ang tumutukoy kay Ana? Magaling! Ang ating panag-uri ay ang salitang nagluluto sapagkat ito ang tumutukoy kay Ana. Pagkatapos nating malaman kung ano nga ba ang paksa at panag-uri, ngayon naman ay ating talakayin kung bakit nga ba importante sa isang pangungusap na mayroong paksa at panag-uri. Bakit nga ba mahalaga ang paksa at panag-uri? Kung wala ang paksa, hindi natin malalaman kung sino o ano ang pinag-uusapan sa paksa. At kung wala namang panag-uri, hindi natin malalaman kung ano ang ginagawa ng paksa o kung ano ang tumutukoy sa paksa. Halimbawa, kung tayo ay magsusulat ng pangungusap at ang ilalagay lamang natin ay ang salitang si Pedro, ngunit walang panag-uri, hindi natin malalaman kung ano ang ginagawa ni Pedro. Sa kabilang banda, kung ang isusulat lamang natin ay ang salitang naglalaro, hindi natin malalaman kung sino ang tinutukoy nito na naglalaro. Kaya't hindi maaaring paghiwalayin ang paksa at panag-uri, sapagkat pareho itong bumubuo ng kumpletong diwa sa pangungusap. Kapag nawala ang isa, hindi nabuo ang kahulugan sa pangungusap. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa ilang pagsasanay upang aking malaman kung kayo nga ba ay may natutunan sa ating aralin. Ang pagsasanay na ito ay naglalayon na matukoy ang paksa at panag-uri sa isang pangungusap. Unang bilang, ang mga pusa ay natutulog. Ano ang paksa at panag-uri? Mahusay! Ang paksa ay ang pusa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. At ang panag-uri naman ay ang natutulog sapagkat ito ang tumutukoy sa pusa. Ikalawang bilang, si Lena ay nagbabasa ng libro. Ano ang paksa at panag-uri? Magaling! Ang paksa ay si Lena at ang panag-uri naman ay ang nagbabasa. Panghuling bilang,
Ang ibon ay umaawit. Ano ang paksa at panaguri? Mahusay. Ang ibon ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap at ang umaawit naman ang panaguri sapagkat ito ang tumutukoy sa ibon. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod muli.